I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people, hello words, and hello Philippines. It's me again guys, Let's Talk Vlog. Shout out po sa lahat ng mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, meron tayong very important upload video sa inyong lahat. Ito po guys, isa sa pagpupunta ng ating mahal na Pangulo dyan sa pag-inspeksyon niya dyan po sa smuggled na bigas na 100 ay 42,180 ba yan or 20 na kaban, no, na smuggled ay nasa pakamay, kumbaga nakumpiska na po ng ating gobyerno. Ika nga guys, tinabla ng Pangulo ang mga smuggler o ano ngayon, sapagkat guys nakumpiska yan ng BOC at siyempre guys ang pamahalaan at ang ating mga ibang authorities ay wala pong sapat na papel. Kung nakikita nyo sa kanyang talumpati, ang mga bigas yung nasa likuran niya, mga kababayan, yun po ay smuggled na nakumpiska na ng gobyerno. Yun po ay pinamahagi niya sa ating mga kababayan na mga kasali po ang 4-piece at yung mga beneficiaries na sapat talaga, yung mga talagang mga deserve na makakatanggap, yung mga mahihirap nating mga kababayan. Kung nakikita nyo guys, itong video na ito, yan po ay namimigay ang ating Pangulo ng mga kagamitan. Siyempre, another chicken na naman. Ayan, ito po guys, dyan po sa Zamboanga yan, mga kababayan. Tingnan nyo naman ang Pangulo. Pag bumisita yan, sigurado po ang mga pasalubong niya sa bawat region. Ayan may chicken na naman. Sabi ko na nga ba siguro nababasa nyo dyan mga kababayan hindi ko po pwedeng ipi-play sapagkat may music, baka makapiright ako guys. Ayan certificate, naglalaman ng 2 sets of yan? Ayan wow. Basahin nyo na lang mga kababayan. Cheeky pa more. Alam nyo naman ang Pangulo, lahat walang hindi niya nabibigyan pag bumibisita siya sa mga region, mga kababayan. Lahat po yan, milyones po yan, mga kababayan, ang mga chicken na yan. Kaya sana po mapunta yung mga chicken na yan sa tamang paglalagyan, ay pagkagamitan. Ika nga, no? So, yun mga kababayan, pasensya po kayo sa video na ito sapagkat, ito guys, paurong sulong, pahinto parang open close, ika nga. But anyway guys, ayan ang ating mahal na Pangulo. So yun guys yan in-inspect niya ang mga smuggled na bigas. Tingnan nyo, gabundok, grabe, antindi. Yan po guys walang sapit na papel, ulitin ko, ay kinumpiska na po ng gobyerno. Yan po ay ibibigay sa DSWD at saka donation I think. Pero maswerte guys ang mga tao na nandyan na nakaupo, sapagkat guys mabibigyan sila ng tag-iisan yan. Wow, sana all. Paano yan mga smuggler? Tinabla kayo ngayon. Pwede wow. Akala nyo akala nyo ang Pangulo tahimik. Ay sus, tahimik yan pero matinik. Isang order niya lang, tipok kayo lahat. Kaya next time pag nag-smuggled kayo, dapat kumpleto yung papel. Di ba? Hindi yung akala nyo makakalusot kayo. Ibahin nyo yung admin ngayon kaysa mga noon. Ayan, kasama po ang ating si Secretary Lagdamio, kasama rin po ang ating Secretary ng DSWD. Ayan, kasabay niya po yung mga official dyan sa Zamboanga, ang Mayor. Tingnan nyo guys yung mga bigas. Ang dami, naloka ako. Sobrang dami yan guys So nakita nyo naman siguro guys yung ang speech ng ating mga Pangulo, ika nga talumpati niya ay talaga namang binigyan kayo ng 15 days pero wala kayong sapat na dokumento, kinumpis ka na ng gobyerno. At wait natin mga kababayan, yung mga warehouse dyan sa Bulacan, wala pang 15 days I think,
So, hintay natin yan at i-update din po natin dito. Sabi ko naman sa inyo, ay update ko sa inyo yung mga kaganapan dito po sa Marcos administration. Hindi man lahat, at least, legit po ang updates natin dito mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, tunghayan po natin ang ating mahal na Pangulo na kung saan, ayan guys napakaswerte nila, makakatanggap sila ng mga bigas. But anyway guys, mayroong mga bigas dyan na nakasakong puti. Yan po ay binili po ng ating gobyerno sa mga magsasakang ani, no? Mga magsasaka na nag-ani na. Yan po ay storage room yan ata Ay, warehouse yan guys ng NFA guys Yan ay punuin ng bigas yan para sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas. So ngayon guys, kung nakikita nyo, no, ay namigay po ang ating mahal na Pangulo na bigas. Diyan sa mga, naku po, siya po ang mismo ang nagbubuhat. Naloka ako. So congratulations sa inyong sa ating mga kababayan na nakatanggap ng bigas, and shout out sa lahat ng mga taga Zamboanga. Di ba si taga diyan di si Mamba, di ba guys? Parang anti-government yata yan But anyway guys, ay shout out sa lahat ng taga Zamboanga. So yun guys, pasensya kayo sa video natin para pahinto-hinto no. Yung signal siguro nila dyan. So yun, nakita nyo ating mahal na Pangulo. Agoy, siya na mismo po guys ang nagbubuhat ng bigas. Naloka ako. Malakas si Pangulong Marcos Jr. Healthy yan ang ating mahal na Pangulo. Diba? Hindi lang pagbibigay ng bigas mga kababayan, pati pagbibigay ng chike. Ay nako, sana all. Tingnan nyo guys ang Pangulo. So anyway guys, let me clear to all of you, no. Baka mamaya pupunain nyo na naman yung mga papel na binibigay ng ating mga beneficiaries, yung mga nakakatanggap ng bigas. Yan po ay number po yan. Number po yan sapagkat kailangan alam nyo guys, ang Marcos administration very organized po yan. Yan po ay number po nila yan. Yan yung mga beneficiaries, yung nakakatanggap ng bigas na talaga namang deserve nila dahil alam nyo guys, mahirap din ng mga kababayan din natin. So kailangan din nila ng tulong. Tingnan nyo siguro nagiging fair din ang Pangulo sapagkat kasama din ang purpose dyan guys. Tingnan nyo ang Pangulo, siya pa rin ang nagbubuhat ng bigas. Hala kayo. Hala. Pinawisan ang mahal na Pangulo guys. So ako'y natutuwa mga kababayan. Kasi yung mga anti-Marcos ina-underestimate si Pangulong Marcos Jr. na hanggang red lang naman yan, hanggang padlak-padlak. Ngayon ano na mga anti-Marcos? Edi nakumpis ka. Sample pa lang yan umpisa pa lang yan. Inuna lang muna ang Zamboanga. Yan ay smuggling, smuggle na rice, na bigas yan. Naku, ang dami yan guys super, ang dami. Yan tingnan nyo. Very, to guys very organized ang kanilang pagbibigay. Kailangan may number yan. Hindi mo alam, may mga sumisingit-singit na mapepera dyan. Kailangan talaga yan, magiging organized ang pagbibigay. Yung pila-pila, ganon. Hindi naman pwede kumpul-kumpul. So, pasensya kayo guys sa ating video mga kababayan. Talaga namang medyo pahinto-hinto. Nako, pati si Secretary Gatchalian nagbubuhat ng ng bigas guys. Pati yung mayor dyan sa ating mga kababayan ng mga taga Zamboanga, Buenos Dias, ika nga, no? Ay wow. Hala kayo guys, nagbuhat ang Pangulo ng bigas. Siya ang tagabigay. Biro nyo yan. Saan kayo makikita niyan? Nako, buplax na lang guys ang mga taong hindi makakapag-appreciate dito sa ating mahal na Pangulo. Walang ibang Pangulo na kakagawa niyan siya lang. Ang dami pong magandang kaganapan sa Marcos administration itong taon na ito. Naloka ako guys, grabe, ang dami sa totoo lang. So katulad guys sinabi ko, wait natin guys yung ibang smuggled na bigas dito sa sa Manila, no, especially sa Bulacan. So yun mga kababayan, and congratulations sa ating lahat
Hindi man tayo taga dyan, mga bes, pero yung katuwaan natin, at least nakakatanggap ang ating mga kababayan ng sapat na tulong din kahit papano sa ating gobyernong Marcos. Uy, kadaming bigas yun, guys, oh. Oh, yan. Nga ang mga smuggler ngayon, guys. Natatawa ako. Oh, kala nyo di tinabla kayo ng Pangulo. Kala nyo, Pangulo lang pala katapat nyo. Di nga kayo ngayon. Oh, naku guys, ang dami yan, oh. Oh. Wow. Sus, ang daming bigas yan, mga kababayan, ha. Buenos dias. Ayan, Magandang umaga po. pakinggan natin yung talumpati His ng mayor. Excellency President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Palakpakan kita. Secretary Gatchalian. Saf Anton Lagdameo Jr. Secretary Diokno. Ay, To our District 1 Congressman, Himer Olaso. District 2 Congressman, Majority Leader Manix Dalipe. Represented by Sir Manny Dalipe. Vice Mayor Josephine Pinpin Pareha. NFA Administrator Bioko. Our District Collector, Engineer Art Sevilla. To the other regional directors of the different line agencies, otra vez, buenos dias, good morning. So first of all, I'd like to welcome our President, Bongbong Marcos, to Zamboanga City. Maraming salamat po. We are very honored to have you here to personally inspect this 42,180 smuggled rice. So we are one with you, Mr. President, in this campaign against anti-smuggling activities and hoarding of rice. yes. And maraming salamat din po sa EO 39 on the mandatory imposing on the price ceiling of rice.